Topic po natin, 10 bad habits. Kala natin bad habits siya, pero mabuti pala sa kalusugan natin. Okay tingnan natin itong 10. Number 1, ang pag-utot. Diba? Alam ko, pag-uutot at maraming tao, nakakahiya. Pero malaking tulong yung pag-utot sa atin. Normally, ang tao sa isang araw, uutot ng 10 hanggang 20 beses sa isang araw. Para hindi sumakit ang tiyan, di ba? Meron tayong mga good bacteria sa tiyan, kaya gumagawa ng hangin. Kailangan nalalabas mo yung utot mo. Pag hindi mo malalabas, magbo-bloating ka, lalaki ang tiyan at sasakit pa ang tiyan mo. Meron pang technique minsan pag hindi talaga makalabas yung hangin sa tiyan natin, ang gagawin natin, hihiga tayo, tapos hihiga tayo pa side, higa tayo pa kabila, kanan, kaliwa, tapos dadapa. Siguro mga 1 to 2 minutes each para gumalaw-galaw yung hangin. Tapos mauutot tayo. Number 2 na habit na nakakahiya pero good for us, yung pag-burp. Nagbo-burp tayo. Bakit tayo nagbo-burp? Unang-una, dami mong soft drinks ininom, 'di ba? Kaya nga carbonated Masarap ang soft drinks, 'di ba? Refreshing kasi nga may hangin 'yun may carbon dioxide. Kaya pag inom mo, mababurp ka. Minsan, tayong mga Pilipino, habang kumakain, chismis ng chismis. Kain, kwento. Kaka-chismis natin habang kumakain, nalulunok natin yung hangin. Kaya may hangin yung tiyan natin. Para hindi tayo mag-GERD, 'di ba? Maganda nagba-burp. Kaya nga yung mga bata, 'di ba, pinapa-burp kasi pag hindi nag-burp, nasusuka. Tsaka pag nag-burp ka, sarap ang pakiramdam mo. Number 3, pag-ubo ng plema. 'Di ba? Nakakahiya yan, 'di ba? Alam ko sa ibang bansa, pag nagdura ka ng plema, mahuhuli ka. Pero ang pag-ubo, pagduraan ng plema, syempre doon ka sa CR o sa ibang lugar. Napakaganda niyan kasi kailangan mo malabas yung plema sa baga. Paano kung may COPD, may emphysema, may pulmonya? Kailangan lalo na smoker's cough, o exposed ka sa pollution, pagising mo sa umaga, may plemang madilaw. Pag hindi mo malabas yan, hindi maganda yung hangin sa katawan. Ang delikado dyan, sa mga may edad na may pulmonya, pag hindi na nila malabas yung plema, doon namamatay yung pasyente sa pulmonya, 'di ba? Di na maubo, na i-intubate, 'di ba? Kaya pasalamat tayo kung nalalabas natin yung plema natin. Number 4, bad habit na maganda sa katawan, pag-ihi sa shower. 'Di ba? Habang nagsha-shower, minsan 'di ba? Pwede mo na isabay yung ihi, una-una tipid sa pag-flush ng tubig. Tapos sabi nila, may mga nagsasabi maganda rin daw yung ihi, may mga antifungal properties para kung may alipunga sa paa. Pero hindi naman talaga yun ang benefit So, okay lang umihi sa shower, hindi naman delikado. At may tip pa ako sa mga lalaki na hirap umihi o laging parang kulang, laging hindi maubos yung ihi. May secret sa pag-ihi na double ihi. Oo, tayong mga lalaki na malaki ang prostate, try nyo yung double ihi. Sabihin, nakaihi ka na, di ba? Hintay ka muna mga 30 seconds, mamayang konti, ulit second ihi. Minsan ganun parang naiipon, parang naiipit yung ihi sa pantok. After first ihi, huwag ka muna umalis, hintay ka konti, ilang seconds, second ihi, at least medyo naubos mo na ihi. Para hindi balik sa CR. Number 5, bad habit. Bad is quote-unquote na maganda sa'yo. Yung pag-iyak o paglabas ng sama ng loob o paglabas ng hinanakit. Diba, nagagalit. Minsan kasi pag nalabas mo yung emotion mo, mas maganda yon. So pag yung sama ng loob, pag nalabas mo, nakakaginhawa. Lalo na yung iba umiiyak, di ba? So nalalabas mo yung emotion. So maganda rin i-reframe natin yung pag-iisip natin. Kung tingin natin marami tayong iniisip na sama ng loob, pwede natin hanapan ng positive yung mga negatibong nangyari sa buhay. Number 6,
na tingin natin masama pero maganda pala sa atin ay bango. Yung mga masamang panaginip. Yung mga masamang panaginip, magtataka kayo, siyempre, nakaka-stress, di ba? O, pinapawisan ka, akala mo, hinahabol ka ng masasamang tao. Pero pagising mo, di ba, pawis na pawis ka, parang nalabas mo yung emotion mo eh. Ang panaginip kasi, yan ang mga unconscious natin. Yung mga hindi natin masabing galit or inis, lumalabas sa panaginip. Doon mo mas na-act out o na-aarte yung mga gusto natin sabihin o gawin na kinahihiya natin. So, pag nagawa mo sa panaginip, kahit bad na panaginip siya, at least nalabas mo yung emotion mo. Mas masarap yung pakiramdam afterwards. Number 7, yung mga obsessive-compulsive. Diba? Yung mga obsessive-compulsive, perfectionist, diba? Parang makukulit, laging gustong perfect ang lahat ng ginagawa, mainitin ng ulo. Oo, negatibo yan. Pero yung mga taong may obsessive-compulsive personality, yung talagang gustong perfectionist, mapapansin nyo, sila yung nag-a-achieve. Sila yung nagiging successful. Oo, stress nga sila, pero marami sila nagagawa, sila yung successful sa negosyo, pag-aartista, o mas yung mayaman. Paano? Talagang perfectionist sila eh. So, yung negatibong ugali, nagiging positive. Number 8, habit na maganda pala sa'yo ay ang pag-chewing gum. Ang chewing gum, may benefit. Una-una, pag sasakay kayo ng airplane, o aakyat kayo sa mataas na lugar, o di ba, kahit Tagaytay or Baguio, maganda rin may chewing gum para hindi masira yung eardrum natin. Kasi kung mataas yung pressure, tapos hindi ka naka-chewing gum, hindi ka lumulunok, pwedeng pumutok yung eardrum natin, pwedeng mabutas ang eardrum natin. Kaya nga, basta airplane, pataas pa baba, chewing gum talaga. Kasi bawat swallow, lunok natin, lumuluwag yung eustachian tube, nagbabalance yung tenga, yung pressure sa labas at loob ng tenga. Chewing gum, may pag-aaral, pampatalino din eh. Habang nag-exam yung mga bata, pag nag-chewing gum, parang 20% more mas gumagana yung utak nila. Merong chewing gum na sugarless. Merong mga sugar-free na chewing gum na maganda rin sa ipin. Merong ganong klase. Number 9, bad habit pero maganda is minsan hindi naliligo, hindi nagsha-shampoo. Siguro sa katawan kailangan maghugas. Pero hindi ka kailangan araw-araw mag-shampoo. Kasi nga, pag araw-araw ka nagsha-shampoo, mas nakakalbo, mas nalalagas, at nawawala ng oil. Nawawala ng oil yung katawan natin. Actually, sa katawan din naman, hindi rin pwede sobrang kuskus, di ba? Kung sobrang ligo, sobrang kuskus, hindi rin maganda. Dapat konti lang para may matitirang oil sa katawan natin. O hindi, maglalagay ka ng lotion afterwards. Okay, so pwede hindi mag-shampoo araw-araw kung hindi naman ganun kadumi. Number 10 na bad na nangyari, na maganda pala sa atin ay marami tayong problema sa buhay. Number 10. Diba? Minsan, depressed tayo, dami nating problema o natalo tayo sa anumang bagay. Sa trabaho, hindi mo nakuha promotion, natalo ka sa game. Minsan may positive din yan eh. Kasi yung mga pagkatalo, diyan ka matututo. Diba? Sa bawat problema, merong positive kang makukuha. Diba? In every problem, for every disadvantage, may advantage. Diba? Isipin mo, let's say hindi ka nanalo dito, di magsikap ka, at least meron kang lesson na nakuha doon. Diba? Meron kang dagdag experience. Lahat naman ng ganun eh. Kahit ako dito sa vlogging, unang 100 videos ko, wala nga nanonood eh. Kahit 200 videos na ako, walang nanonood noong una. Pero doon ka matututo. So, basta mag-fail ka lang ng mag-fail, okay lang yan. Basta pag-fail mo, tayo ng tayo, gawa ng gawa, ganun naman yun eh. Parang si Thomas Edison, di ba? Dati puro palpak bago siya nakagawa ng maraming discovery. So, sana alam niyo na po, itong mga 10 bad habits, pero mabuti pala sa ating kalusugan. God bless.